Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawa yung court card natin, kaya energy na lang sila lahat. Meron dito 7 of Wands. Ito King of Wands, Queen of Pentacles. Ano tong 7 of Wands? 6 of, ayan, 6 of Wands. 7 of Wands. So, ang dating sa akin, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, ang dating may someone na naka-defense mode or sabihin nating tina-try, determined siya or persevere na magtagumpay. Magtagumpay, kulang sa detalye, pero ang dating kasi may gusto siyang i-try na something yun, na parang gusto niya maging adventurous or maging explorative, inventive, creative. Marami siyang desire. Pero tingnan natin susunod. Ano to? Medyo tuso siya eh. So, whether kayo to or person nyo. Pero, mamaya, tingnan natin kung sino to. Kung to ba'y lalaking energy or babaeng energy. Pag may lumabas na court card, malalaman natin. Pero, sa senaryong to. Teka. Ayan, nagluloko yung ilaw ko. Sa senaryong to, medyo cunning yung tao o tuso. Pero since di ako nabibigyan ng detalye kung ano ba to, so lalagay tayo ng extra cards. Ano to? Ang dating kasi sa akin overall, may someone dito na
nagsasayang ng panahon. So, paano nagsayang ng panahon? Hindi siya nagpe-pay attention sa mga red flags or sa advice ng ibang tao. Kasi ito, mask to. Ito rin eh. Deception card to eh. Deception din to. So, overall, may pine-pursue siya dito eh. Yung tao. Ang pine-pursue niya ay something na deceptive. Na para bang too good to be true. Kaya wala pa rin lumabas na detalye. Kung ano ba to? Career, friendship, relationship. Dagdagan ko pa nga ulit. Kasi magiging rebellious na to. May gusto siyang parang ma-overcome, mapagtagumpayan. Pero sa maling paraan. Ano yun? Ay! Deception card din to. Eh, pero kasi sa ganitong senaryo, sige. Dadagdag pa ako. Bago ako mag-come up sa conclusion na ito lang yung meaning. Ay, sumabit. Well, ang dating cheating na, mukhang cheating to eh. May iba sa inyo, or kung di man literally kayo to, ay may malapit sa inyo or person nyo, kasi case to case basis dahil ito a general reading, na para bang alam niyang may sabit eh, pero pine-pursue niya pa rin. Ganon. So nagmukha tong third party situation. Ang dating kasi dito, may awareness yung tao na yung pinapursue niya ay in a relationship na sa iba. Pero attracted pa rin siya sa taong to, pinapursue niya pa rin. Kaya may Knight of ayan ba to? Wands. May pagka daredevil, fearless. Para bang nagmukha tong danger. Alam niyang dangerous yung sitwasyon. Kaya lang gusto pa rin ng taong to yung nagugustuhan niya. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero ang dating ma-attract yung iba sa inyo sa someone na in a relationship na. Or baka nga kung dito applicable sa inyo at aware kayo na hindi to para sa inyo itong reading, eh baka tumama to sa someone na malapit sa inyo or baka sa person nyo mismo. Kasi ang daming cards na nagsasabing deception. Ito mas to eh.
Nagkakapareho ng meaning ito din. Deception. Ngayon nga gusto niya ma-win yung battle. So, yung battle ay sa pagitan ng original at siya. Ganun eh. So, again, hindi ko pa masabi kung sino ba to. Babae, lalaki, wala pa lumalabas na detalye. Ay! Teka, di pa pala tayo tapos, ano? Teka. Na tabi ko na lahat. Ito, saka to, di ba? Ito, ano to? Itong King of Wands. Taas natin sandali. So, yung King of Wands, clarify ng 6 ulit. Kanina 6 of Wands eh. Ngayon 6 of Swords. Remember energy ang mga court card. Kasi nga marami sila. Di siya tao. So, ang dating sa akin dito sa King of Wands, determinado na ma-overcome ang challenge. At magkaroon ng transformation o progress dito sa 6 of Swords. Gusto ng somewhat movement ba? O transition. So, nagtuloy yung energy. So, ibig sabihin, hindi niya tatantanan yung crush niya. Talagang determinado siya. Ayan itong 6 of Pentacles. Ito yung future outcome. Queen of Pentacles ay the Tower. Kaya naman masyadong maliwanag. Ito kasing part na to, hindi ko na ma-adjust yung ilaw. Pero dito sa part na to, pwede pa. So, yung Queen of Pentacles natin, kinalpay ng the Tower. So, excuse me. Ang dating sa akin sa ganitong scenario, sabihin natin yung energy nung sinasabi ko kanina kasi nagtuloy lang. Wala kasing lumabas na ibang court card. Magiging somewhat methodical yung approach niya dun sa crush niya, in a way na may pagka-calculative, kasi ito talagang gusto niyang mangyari. The Tower, gusto niyang maghiwalay na yung partner ng crush niya.
chaos kasi to din. Bukod sa disaster. Parang ang dating decidido yung taong ditong paghiwalayin yung crush niya at yung partner nung crush niya. Literal na ipapursue niya talaga. Hindi niya tatantanan hanggat di niya nakukuha yung crush. Ang weird ng reading na to. Pero nangyayari din talaga to sa totoong buhay, di ba? May iba nga sa sobrang obsession, dinaan na sa dahas. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, nangyayari rin ang ganitong klaseng scenario sa totoong buhay. So, beware. So, whether nangyayari na to, mangyayari ba lang, pero ganun ma-attract. May tao ma-attract sa someone na in a relationship na. Okay, sa sobrang obsession. Tawag ito magiging methodical nga siya. Methodical, calculative sa pag-approach niya. So, pag ganun, literal na pag-iisipan niya talaga kung paano niya mapaghiwalay yung partner ng crush niya at maging sila ng crush niya. Ganun parang decidido talaga siyang maging sa kanya yung crush niya. So again, whether tumama to sa Pisces or baka ito yung energy ng person nyo or kakilala nyo. Kasi, ulitin ko, general reading ito. So, kung di man tumama sa inyo, di baka tumama dun sa person nyo or kakilala nyo. So, malalaman nyo naman sa pamamagitan ng manifestation kung ganito nga ba ang mangyayari or hindi. Anyway, sino ba yung crush niya doon? Sino ba yung taong crush ng bida doon sa kwento natin kanina? So, kung ex nyo to, di syempre, ang bida dito ay Pisces. Ngayon, pwede rin namang Pisces talaga yung obsessed doon sa crush niya. Diba? Pwede rin. Or baka tumama to sa kakilala nyo na sila pala yung obsessed sa crush nila, tapos yung mga sinabi dito di doon tatama sa kanya na mapapansin nyo na lang doon nagmanifest sa kakilala nyo. Anyways, ito yung possible partner. Sagittarius, ito Libra, Taurus, Capricorn. So, yun yung mga clue natin. So, kayo na lumugar kung sa kakilala nyo ba to, ex nyo ba, o person nyo. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? So, look for a sign para tumulong. Ganun dating. Ewan ko, for some reason, baka may mga tao sa paligid nyo na kailangan pala ng tulong. So, kung gusto nyo tumulong, edi go. Pero more like, malapit sa iba sa inyo to. Na para bang kailangan pala nila ng tulong. Kaya lang nahiya lang silang mag-approach or baka in danger sila. In danger yung buhay nila in a way na
Kailangan nila ng tulong pero hindi nila magawang mag-ask ng help. So again, pay attention. Or baka may someone na nade-depress na malapit sa inyo. Na yun nga, wala kayong awareness, pero kung malapit talaga sa inyo yung tao at willing kayo tumulong, edi look for a sign. So again, papalo din to sa mga taong depressed depressed na malapit sa iba sa inyo, kasi hindi natin masasabi kung anong pwede mangyari sa taong yon, di ba? Pag sinabi mong depressed yung tao, hindi natin masabi kung anong pwedeng tumakbo sa isip noon. So look for a sign. Okay, ayun, dito naman tayo sa deck na to. Ito na yung last deck. Babasahin ko na lang yung part na yan. Bali, general advice at prediction na to sa period na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So sabi ko nga kanina, babasahin ko na lang kasi madali lang na maintindihin dahil basic English lang to at maikli lang yung message. O, tingnan nyo. Follow your heart. Dali lang intindihin. Eto. Follow your wishes or wishes. At ang uli, eto, believe your instinct. Kaya lang sobrang ikli ng mga message. Literal, diba? Ay, dagdagan pa natin ng 3 para masaya. Eto, you must be flexible. So, ulitin ko, ito ay advice. General advice at prediction sa period na to. Ito naman, don't let it bother you. At ang uli, the thing will develop toward the goal. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For